Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng batang si Bisoy na madalas tinutukso na kapwa batang pasaway na si Anjo. Subalit hindi nagpapatalo si Bisoy hanggang sa ang alitan sa pagitan ng dalawang bata ay lumala. Dahil yun sa patay na balon na humigop kay Anjo at nagbigay sa kanya ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Subalit dahil din sa isa pang balon at sa tulong ng duwending si Don Dino ay ibinigay naman kay Bisoy ang isang mutya upang maging isa siyang batang manunugis. Nilabanan niya ang kasamaang hatid ni Anjo at ng aswang na abwak na namamahay sa ilalim ng patay na balon. Magagawa kayang hadlangan ni Bisoy ang paggasik ng lagim ng mga kampon ng kadiliman? Hanggang saan gagamitin ng kasamaan ang batang si Anjo? Paano magkakaroon ng bisa ang mutya ng balon sa pagkatao ni Bisoy? Ang mga katanungang yan ay masasagot sa kabuuan ng kwento na aking ibabahagi sa inyo. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maaga pa'y bumangon na sa kanyang higaan si Bisoy. Agad nitong kinuha ang kanyang sombrero na nakasabit sa dingding. Nakita siya ng kanyang lola Sinang. Nagtataka ang matanda na inusisa ang pag-aapura ng kanyang apo. Teka lang, Bisoy. Saan ba punta mo? At nagmamadali ka? May usapan po kasi kami ni Mang Pipito eh. Aba, anong usapan yan? Ba't wala ka sinasabi sa akin? Baka kung ano na yan, Bisoy. Si Lola talaga oh. Tamang hinala na naman po kayo. Anong tamang hinala sinasabi ba? Gusto ko lang malaman kung ano bang usapan ninyo. Masama ba yun? Baka mamaya kung ano na ang tinuturo sa'yo nung Pipito na yun. Nako. Mapipit-pit ko ang kwanyan. Subukan lang niya. Ang Lola talaga, kung ano kagad ang iniisip. Ano nga ba kasi ang usapan nyo ni Pipito? Sabihin mo na kasi. Ipagsasalo ko po siya ng tubig sa balon. Sabi po kasi niya sa akin ay punuin ko yung kanilang drum dahil maglalaba po siya at maglilinis din ng mga gamit sa bahay niya. Di po ba malayo po ang bahay niya sa balon? Sa lugar ni Bisoy, na bahagi ng baryo Sinagtala, ay tanging balon lamang ang pinagkukunan ng tubig. Dito nanggagaling ang supply ng tubig sa buong baryo na ginagamit na inumin, panluto at iba pa. Kaya si Bisoy ay nagpapaupa sa mga kapitbahay nila para sumalok ng tubig kapalit ng konting halaga. Ang perang kinikita niya bilang taga-igib ng tubig ay ibinibigay niya sa kanyang lola para maitulong sa kanilang pambili ng pagkain sa araw-araw. Talaga bang ipagsasalok mo lang ng tubig si Pipito, ha, Bisoy? Opo, Lola Sinang. Ano po bang iniisip niyo? May nababalitaan kasi akong hindi maganda niya kay Pipito na yan Baka babaya kung anong itinuturo niya sa'yo. Lola, chismis lang po yun. Fake news. Ang bait nga po ni Mang Pipito sa akin Binabayaran niya po ang tubig na sinasalok ko. Tapos minsan po, may pagkain pa pong kasama. O siya, wag ka na magpaliwanag. Basta, maayos lang ang pinagagawa sa'yo ng Pipito na yon. Walang problema. Sige po, Lola Sinang. Aalis na po ako para makauwi po ako kaagad. O siya, sige na. Mag-iingat ka.
Kinuha na ni Bisoy ang kanyang pingga o panimbang. Isa itong pahaba na yari sa kahoy o kawayan na ginagamit para maging panimbang ng balde o container ng tubig. Saka isusukbit sa balikat para pasanin. Lumapit si Bisoy sa kanyang lola at nagmano pa ito bago tuluyang umalis. Habang papalayo ang apo, ay nakamasid naman ang matandang babae. Alam niyang ginagawa ng kanyang apo ang pagpapaupa sa pagsalok ng tubig dahil para rin sa kanilang pangangailangan. Hindi rin kasi nakasasapat sa kanila ang kinikita ni Lola Sinang sa pagtatawas at paghihilot. Nagpapasalamat na lamang siya dahil sa kabila ng murang isipan ng kanyang apo ay naiintindihan ang kanilang sitwasyon. Hindi rin mapaghanap ang bata katulad ng ibang kabataan. Humahangos si Bisoy nang makarating sa bahay ni Pipito. Pasensya na po kayo, Mang Pipito Nalate po yata ako. Bakit ka naman malilate? Maaga pa naman Sabi ko po kasi 'di ba, mga 7 AM po nandito na po ako at ipapasok ko na po ang tubig. Pero lagpas na po ng 7 Ano ka ba? Ayos lang, Bisoy. Hindi ko pa naman sinisimulan ang mga gagawin ko Ayos, buti na lang po pala. Akala ko po, late na ako at nagpasalok na kayo sa iba Siyempre hindi ko gagawin yun, Bisoy. Saka may usapan na tayo, di ba? Kaya hindi ako magpapasalok sa iba. Ayos po. Salamat po talaga, Mang Pipito. O ano? Nakaready na kanina pa ang mga timba na paglalagyan mo ng tubig. Yung drum, nilinisan ko na rin. Sige po, Mang Pipito. Sisimulan ko na po ang pagsalok ng tubig sa balon. Dinampot ni Bisoy ang 2 timba at inilagay yon sa magkabila ang dulo ng kawayang pingga. Saka umalis na siya, papunta sa balon na malapit lang naman sa bahay ni Pipito. Kakaunti ang nakapila sa balon nang dumating doon si Bisoy, kaya hindi natagalan ang pagpila niya at nakasalok kagad siya ng tubig. Nang mapuno na niya ang tubig, ang 2 timba ay inilagay niya na yon sa dala niyang pingga at pinasan. Sa edad na 10 taon ay kinaya na ni Bisoy ang pagbasan ng 2 timba ng tubig. Dahil sa gawaing ito ay nagiging batak na rin ang katawan ng bata. Habang naglalakad si Bisoy at pasan-pasan ang 2 timba ng tubig, ay naramdaman niya ang pagbigat nun. Kaya saglit mo na niyang ibinaba para kahit papano ay makapagpahinga. Habang saglit siyang nagpapahinga, ay dumating naman ang batang si Anjo. Isang matabang bata na madalas binubuli at inaasar si Bisoy. Pero hindi gaya ng ibang bata na basta-basta magpapaapi si Bisoy. Palaban siya. Akala ko ba malakas ka, Bisoy Bakit ibinababoy ang pasan-pasan mo? Siyempre, kailangan ko magpahinga Ito ba, kaya mo Kaya mong pumasan ng 2 timba ng tubig? Ba't ako papasan yan? Saka di ko kailangan sumalok ng tubig, no? Dahil kayang-kaya yun ng lolo ko. Kasi nga, batugan ka, Anjo. Inggit ka lang. Kasi ikaw, araw-araw sumasalok ng tubig at hindi ka makapaglaro. Kaya nga hindi ka na lumaki dahil sa kakabuhat mo ng tubig. Unano ka na. Lalo ka naging bansot tuloy. Bisoy bansot! Bisoy bansot! Hoy, Anjo, kahit bansot ako, malakas naman. Ikaw, malaki nga ang katawan mo, pero puro sebo naman ang laman. Kasi ang taba-taba mo, para kang oink, oink, oink. Ako? Oink, oink? Oo, para kang ang si Lily. Ano? Ano, Lily? Ano pa ba? Di, lilitsunin. Ang yabang mo! Ako pa ngayon ng mayabang Ikaw nga itong nag-umpisa. Sumalok lang ako ng tubig pero umiepal ka. Bakit sinabihan mo ko ng Lily? Yung lilitsunin? Paano? Sinabihan mo akong bansot Totoo naman yun Hayan nga hindi ka na lumaki. Bakit? Totoo din naman yung sinabi ko Mukha kang lilitsunin.
Apple na nga lang ang kulang sa'yo eh. Mukha ka na talagang lechon. Tapos, dagdagan pa natin na nagbabagang uling. Ayun, pwede ka ng lechonin talaga. Eto, may kawayan ako. O ano, gusto mo ba tuhugin kita? Ano ba talaga gusto mo, ha? Away o gulo? Aba, ikaw pa talaga ang may tapang ng muka na magyaya ng away at gulo ah. O ano? Akala mo aatrasan kita? Sige, subukan mo lumapit. At hahatawin kita nitong pinggan na hawak ko. O, lapit na. Para matikman mo kung gaano kasakit tumama sa katawan mo tong ginagamit kong pingga. Mahigpit na hinawakan ni Bisoy ang kanyang kawayang panimbang. Pero hindi naman lumapit si Anjo. Kahit paano, ay nagdalawang isip ito na baka nga hatawin siya ni Bisoy ng dalang pingga. Kaya tumalikod na lang ito at umalis. Pero makikita sa muka ni Anjo ang galit kay Bisoy. Puro yabang lang ang Anjo na to. Pero duwag naman pala. Akala yata niya aatrasan ko siya eh. Kung lumapit lang siya sa akin kanina, naku po. Natikman niya na kung gaano kasakit mahataw ng pingga ko. Dahil wala na si Anjo, ay ipinagpatuloy na ni Bisoy ang pagpasan sa balde ng tubig para dalhin na sa bahay ni Namang Pipito. Sinalubong pa siya nito nang makarating sa bahay niya. Nakita ko si Anjo parang mainit ang ulo. Nag-away ba kayo? Nagkasagutan lang po, Mang Pipito. Ano bang pinagtatalunan yung dalawa? Wala po yun. Talaga lang pong mahilig mambuli yung Anjo na yun. Pero duwag naman. Ano ka mo, duwag? Bakit? Hinamon mo ba ng away? Siya po nagamon. Tapos, nang pumalag po ko, siya naman po ang naduwag. Kasi may dala akong pingga. Huwag mo nalang pansinin si Anjo. Ganon talaga yon. Mahilig mambuska, pero siya naman ang pikon. Nakaka-bad trip po kasi. Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Pero gustong-gusto niya akong asarin at sabihan na bansot. Hayaan mo na lang siya, Bisoy. Magsasawa rin yon sa pangiinis sa'yo. Tapos kapag sinabihan ko naman mukha siyang baboy na lilitsunin, galit na galit. Siya naman ang nagpasimula ng pang-aasar. Kaya nga, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Saka, masama ang nakikipag-away. Siya lang naman po mahilig mang away eh. Hayaan mo, kapag nakita ko ang lolo Cosme niya, isusumbong ko siya para pagsabihan. Wag na po. Kasi, kapag nalaman po niya na nagsumbong ako sa lolo niya, mang-aasar uli yun, sasabihin nun, sumbong-sumbong ako, mahaba ang tumbong. Ay nako, ikaw talaga. Sige na, isalin mo na yung balde ng tubig dun sa drum para makarami ka na. Sige po, kailangan ko na po mapuno yung drum para makauwi na rin po ako. Dahil may gagawin pa po ako sa bahay eh. Samantala, nang makauwi na si Anjo sa bahay nila, ay napansin ni Lolo Cosme na tila nagwawala ang apo. Galit ang bata. Oh, ano ba problema mo ha, Anjo? May araw din siya. May araw din na mayabang na yun. Ano ba nangyayari sa imbata ka? Hambog na yun. Akala niya natatakot ako sa kanya. Teka. Sino ba kaaway mo ha? At dakdak ka ng dakdak. Para kang baboy dyan na umuusok ang ilong. Lolo naman eh. Pati ba kayo tinatawag niyo akong baboy? Dahil ba mataba ako? Hindi ka mataba. Malusog ka lang. Lolo naman eh. Parang gano'n na rin yun eh. Teka nga. Kanino ka ba naiinis ha? Sino ba talaga kaaway mo? Si Bansot po. Niyabangan ako. Si Bisoy ba? Yung apo ni Sinang? Sino pa ba? Di yun na nga. Yung Bansot na yun. Pambihira. Bakit ba kayo nag-aaway? Pwede mo naman siyang maging kaibigan. Ayoko maging kaibigan ng hambog na yun. Kaya may araw din siya sa akin. Tandaan niya yan. Anjo, tama na yan, iho. Hindi maganda sa batang nakikipag-away at nagbabanta pa. Baka mamaya samain ka sa akin. Sige ka. Kayo naman, Lolo Cosme. Wala kayo sa ayos. Parang gusto mo pa yatang kampiyan ng Bansot na yun Ayoko lang na nag-aaway kayo. Paano pa ako makakadiskarte niyan kay Sinang kung ganyang magkaaway pala kayo ni Bisoy?
Eh di, sa iba na lang kayo dumiskarte. Huwag na lang dun sa lola ng bisoy na yun. Sabi ko sa'yo, Anjo, tama na yan. Aabutin ka talaga. Tumahimik na lamang si Anjo, pero hindi niya kayang sundin ang ibig mangyari ng kanyang lolo Cosme. Hindi siya makikipagbati kay Bisoy dahil para sa kanya ay maigpit niyang kaaway ito, dahil hinding-hindi malilimutan ni Anjo ang ginawa sa kanya ni Bisoy, na siyang naging dahilan kung bakit nagalit siya rito. Dating magkaibigan ang dalawang bata, kaya lamang ang minsang paglalaro nila ay nauwi sa pagtatalo at pikunan. Madalas silang maglaro ng tumbang preso, pero nang minsang tumira si Bisoy gamit ang kanyang tsinelas, ay tinamaan sa muka si Anjo at pinagtawanan pa siya. Humingi naman ng sorry si Bisoy, pero hindi yun tinanggap ni Anjo. Nagtanim siya ng galit at hindi makalimutan ni Anjo ang maliit na bagay na yun. Hindi niya matanggap na pinagtawanan siya. Para makaganti, ay madalas nang tinutukso ni Anjo si Bisoy. Kaya lamang gumaganti naman si Bisoy, na lalo naman itong ikinagalit. Ang gusto kasing mangyari ni Anjo ay siya lang ang manunukso, at kapag ginantihan ay ikinasasama ng kanyang loob. Kung sino ang mahilig mang-asar, ay siya pa ang pikon. Sapagkat hindi na magkasundo ang dalawang bata, kaya pareho na ring lumayo ang loob nila sa isa't isa. Bagay na ang hindi pagkakaintindihan ay lumala at nauwi sa madalas na pag-aaway. Subalit ang madalas na pagtatalo ng dalawang bata ay hindi naman pinakikialaman ng kanilang mga lolo at lola, dahil para kina Lolo Cosme at Lola Sinang ay away bata lang ang nangyayari sa kanila. Pero ang hindi nila alam ay lumalala na ang away na namamagitan sa dalawa. Isa pa, ayaw din ni Lolo Cosme na mabadshot siya sa Lola Sinang ni Bisoy, dahil nga kursunada niya ito. Gaya ng mga pagkakataong yun na nakapustura si Lolo Cosme para dumalaw kay Lola Sinang. Tao po! Tao po! Mula sa loob ng bahay ay narinig ni Lola Sinang ang pagtawag na yon ni Lolo Cosme. Si Cosme ang nagpapatao po na yon. Teka, lalabasin ko nga muna. Tumayo sa pagkakaupo si Lola Sinang at pinuntahan si Lolo Cosme na nasa harap ng bahay. Oh, Cosme, napasyal ka yata. Gusto ko kasing masilayan ang iyong kagandahan, aking sinta. Dahil nagiging masaya ang araw ko kapag ikaw ay aking nakikita. Nagkukulay rosas ang aking mundo sa tuwing mamamasdan ang iyong maamong muka. Ay, nako. Ikaw talaga, Cosme. Baka kung inaano mo na ako dyan, ha? Anong inaano? Bakit? Gusto mo bang inaano ka? Ikaw talaga. Ang pilyo mo, Cosme. Aray ko naman, Sinang. Bakit mo naman ako kinurot sa tagiliran ko? Bakit? Saan mo ba gustong kurutin ka? Ayokong sabihin. Baka mamaya baka may magalit. Ay, nako, pilyo ka talaga, Cosme. Teka, ano ba yung dala-dala mo? Oo nga pala. May dala ko para sa iyo, aking sinta. Bulaklak ng kalabasa. Aba, tamang-tama yan. May nahuli akong mga talangka. Pwede kong ihalo yan sa talangkang dinataan. Oo naman. Tapos dagdagan mo na rin ang isasaing mo, ha? Para sabay tayong kakain. Magkakainan tayong dalawa. Sobra ka talaga, Belio. Halika na nga. Pumasok ka muna dito sa loob ng bahay. Samantala, ang pag-uusap at harutan ni na Lolo Cosme at Lola Sinang ay nakita at naririnig ni Bisoy, na napapakunot ang noo at nakasimangot dahil hindi niya gusto na dumadalaw ang lolo ni Anjo sa kanyang Lola Sinang. Kaya nang makaalis na si Lolo Cosme,
ay nakita siya ni Lola Sinang na tahimik at tila inis si Bisoy. Nilapitan siya ng kanyang lola. May problema ka ba, Apo? Parang naiinis ka yata. Hindi maipinta ang itsura mo kanina pa. Bakit niyo po kasi tinanggap dito sa bahay natin yung lolo ni Anjo eh? Oh, maayos na bumisita dito si Cosme. Kamastosan naman kung itataboy ko siya. Abay, bakit ba? Ayoko po kasi na pumupunta po siya dito sa atin. Abay, bakit naman? Dahil ba hindi mo kasundo ang apo niya? Hindi dahil di kayo nagkakasundo ni Anjo. Pati ako dapat magagalit na rin kay Cosme. Abay, mali yun, Apo. Ang kasalanan ni Juan ay hindi mo pa pwedeng ibunton kay Pedro. Bakit, Lola? Gusto niyo po ba si Lolo Cosme? Magandang lalaki siya, di ba? Saka sweet din. Dinadalhan pa ako ng regalo. Sus, dahil lang sa bulaklak ng kalabasa na regalo niya, mabait at kinilig na kagad kayo? Abay, salbahe bata ito. Ang importante doon ay naaalala niya ako. Sabi nga sa Ingles it's the thought that counts. Ano po? Ano po bang ibig sabihin nun? Hindi importante kung ano man yung ibinibigay sa'yo. Ang mahalaga ay naaalala ka niyang bigyan. Yun ang ibig sabihin nun. Basta. Ayoko po sa lolo ni Anjo. Ayoko po siya para sa inyo. Apo, bata ka pa, kaya hindi mo kami naiintindihan. Pero bakit ba ayaw mo makipagkaibigan na lamang kay Anjo? Salbahe po kasi siya, Lola Sinang. Kaya ayoko rin siyang maging kaibigan. Hay nako, bahala ka nga. Pero Apo, wag mo naman sanang pigilang maging masaya ang lola mo. Dahil masaya ako kapag kasama ko si Cosme. Hindi na lang umimik si Bisoy. Pero ano pa bang magagawa niya? Kaya hahayaan na lang niya ang kanyang lola kung masaya itong makipagkaibigan kay Lolo Cosme. Pero hindi siya makikipagkaibigan sa batang lilitsunin na si Anjo. Sa baryo Sinagtala ay may isang lumang balon na pinagbabawalan ang kahit na sino, lalo na ang mga bata na magpunta roon. May takip ang lumang balon at matagal nang hindi nagagamit dahil ayon sa mga matatanda ay natuyuan na ito ng tubig. Tinatawag din nila itong patay na balon, kaya upang walang maaksidente dito ay tinakpan na lamang. Ngunit sadyang pasaway si Anjo kung saan-saan ito nakakarating at nagpupunta. Hanggang sa magawi siya sa lugar na kinaroroonan ng patay na balon na ipinagbabawal na lapitan ng mga bata. Sigurado ako na nananakot lang ang mga matatanda na wag lumapit sa patay na balon na to. Pero na kayang meron dito? Teka lang, may naisip ako. Tama, alam ko na. Hindi na lumapit pa si Anjo sa patay na balon dahil meron siyang naisip na plano. Kaya hinanap niya si Bisoy. Meron siyang ibig mangyari. Nang makita niya si Bisoy, ay malaki ang pagkakangiti ni Anjo na lumapit rito. Ikaw na naman? Oh, galit ka na kagad ah. Siyempre, ikaw kagad ang nakita ko eh. Kaya na bad trip ako. Ayaw mo bang makipagkaibigan sa akin? Ayan nga oh, nakangiti na ako sa'yo. Nagulat si Bisoy sa sinabi ni Anjo. Pagkatapos ng pagtatalo nila ng nakaraang araw, ay yun ang maririnig niya kay Anjo. Nais nitong maging magkaibigan na sila. Hindi makapaniwala si Bisoy sa kanyang narinig. Hindi rin mawala ang pagkakangiti nito. Teka. Hindi ka ba nilalagnat? Ikaw ba yan, Anjo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Naisip ko kasi na mas mainam kung magiging magkaibigan na tayo. Talaga lang, ha? Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Depende. Naisip ni Bisoy na baka sinabihan din ito ng Lolo Cosme niya.
Gaya ng sinabi rin sa kanya ng kanyang lola Sinang na dapat ay maging magkaibigan na lang sila para wala ng gulo. Dahil si Anjo na ang nag-umpisa para maging magkaibigan sila at mabait ang pakikitungo sa kanya. Kaya naman, naisip ni Bisoy na pwede niyang subukang makipagkaibigan uli dito. Tutal ay dati naman na magkalaro sila. Kaya lang, hindi alam ni Bisoy ay may ibang agenda si Anjo at nagawa yung itago ng batang pasaway. O paano? Pwede na ba tayo maging magkaibigan? Pwede. Ayan! Sinabi mo yan ha! Pwede na tayo maging magkaibigan. E di, maaari na kitang yayain maglaro. Ano namang laro? Kahit ano. May naisip akong lugar kung saan tayo pwede maglaro. Saka may mga puno din doon ng santol. Pwede tayong kumuha. Babatuin na lang natin. Uy, gusto ko yan. Paborito kong santol, lalo na kung matamis. O ano, tara na. Puntahan na natin. Isinama ni Anjo si Bisoy sa lugar na malapit sa patay na balon. Totoo naman na may tanim na santol doon at namumunga na rin. Pero Anjo, di ba ipinagbabawal na pumunta dito? Lalo na ang lumapit dyan sa patay na balon. Maglalaro lang naman tayo eh. Saka walang makikialam sa atin dito. Walang istorbo, panigurado yun. Ang totoo ay nagkunwari si Anjo na makikipagbati kay Bisoy para gawin ang kanyang plano. Ngayong kasama na niya si Bisoy ay umiral na ang pagiging salbahe nito. Nang makalingat si Bisoy ay agad na dinampot ni Anjo ang isang kaputol na sanga ng kahoy at ipinalo niya yon kay Bisoy. Nabuwal ito at nawalan ng malay. Napahalakak naman si Anjo na tila sinapian ng masamang espiritu. Utu-utu ka talaga, Bisoy. Ang dali mo maniwala na gusto ko nang makipagbati sa'yo at makipagkaibigan. Hindi totoo yun. Dahil ang gusto ko, mawala ka at hindi ko na makita pa. Hayan, wala ka ng malay. Ngayon hihilahin naman kita papunta sa patay na balon at ihuhulog kita ron. Pero teka lang, dito ka muna. Aalisin ko muna ang takip ng balon para mamaya bubuhatin kita at ihuhulog kita doon. Para mawala ka na ng tuluyan. Iniwan ni Anjo si Bisoy na walang malay. Nagtungo sila sa patay na balon. Natatakpan ng makapal na yero ang patay na balon at may nakapatong din na lumang gulong at ilang piraso ng malalaking bato. Isa-isang inalisyon ni Anjo hanggang sa matanggal na niya ng tuluyan ang takip ng patay na balon. Ayos na. Natanggal ko na ang takip nitong balon. Ang dilim pala ng loob nito. Tsaka parang ang lalim ah. Teka, pwede ko nang buhatin si Bisoy at ihuhulog ko na siya rito. Subalit bago pa niya balikan si Bisoy, ay nakarinig ng tila ugong si Anjo mula sa loob ng patay na balon. Nagulat ang bata sa narinig na ugong. Kasunod doon ay biglang may puwersang humigop kay Anjo at tuloy-tuloy itong nahulog sa loob ng patay na balon. Malakas ang sigaw ni Anjo, kaya lamang walang sino man ang nakarinig ng kanyang sigaw. Samantala, nagkamalay na si Bisoy. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Aray. Aray ko. Sakit. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ano ba nangyari sa akin? Kanina lang kasama ko rito si Anjo ah. Tapos, biglang may humampas sa akin. Teka. Si Anjo ba humampas na yun sa akin? Ang sama talaga niya. Gusto yata niya akong patayin ah. Asan na kaya yung salbahin yun? Lagot siya sa akin. Isusumbong ko talaga ang ginawa niya. Umalis na si Bisoy sa lugar na yon. Hindi niya iginala ang kanyang paningin, kaya hindi niya nakita na wala ng takip ang patay na balon. Wala rin siyang kaalam-alam sa nangyari kay Anjo.
Subalit bago siya umuwi ay dumaan siya sa bahay ni na Lolo Cosme upang magsumbong. Sasabihin niya ang ginawa sa kanya ni Anjo. Totoo ba yan sinasabi mo, Bisoy? Opo, Lolo Cosme. Akala ko nga po totoo yung sinabi niya na gusto niyang magkaibigan na lang kami. Pero yung pala, niloloko lang niya ako. Tapos, hinataw pa niya po ako ng kaputol na kahoy. Ang basalbahay talaga to si Anjo. Hayaan mo, makakatikim sa akin ng batang yon sa oras na umuwi siya. Hindi ko nga rin po alam kung saan po siya nagpunta Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang ito. Hayaan mo, kakausapin ko na lamang ang lola mo at hihingi din ako sa kanya ng pasensya dahil sa ginawa sa iyo ng apo ko. Sige po, Lolo Cosme. Aalis na po ako. Aray, sakit ng ulo ko. Tuloy-tuloy nang umuwi si Bisoy. Nakita niya na nag-aabang sa harap ng kanilang bahay ang kanyang lola Sinang. Makikita sa muka ng matandang babae ang labis na pag-aalala. Saan ka magaling, apo? Abay, kanina pa kitang hinaharap. May pinuntahan lang po ako, Lola Sinang. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Nag-alala ko. Natakot ako, apo. Si Lola talaga Ayos lang po ako, Lola. Ito nga po, buhay na buhay ako. Saka gwapong-gwapo pa rin. May himig pagbibiro pa ni Bisoy habang kausap niya ang lola niya. Hindi na rin niya sasabihin ang ginawa sa kanya ni Anjo. Ayaw niyang lalo pang mag-alala ito. Isa pa, naisumbong naman na niya kay Lolo Cosme at nangako ito na siya na ang bahala at kakausap sa apo. Samantala, gabi na ay wala pa rin si Anjo. Kaya naman, nag-alala na rin si Lolo Cosme. Kaya hinanap na niya ang kanyang apo. Nagawi siya sa bahay ni na Lola Sinang. Kaya nagtataka ang matandang babae kung bakit gabi na ay gumagala pa rin si Lolo Cosme. Hinahanap mo ang apo mo, Cosme. Oo, Sinang. Akala ko kung saan lang nagpunta. Pero gabi na'y wala pa rin siya. Si Bisoy ba nariyan? Natutulog na. Ganun ba? May itatanong sana ako. Pero hindi bale. Huwag mo na siyang istorbuhin. Kanina nga rin kung anong oras nang umuwi ang batang yun Nako. Saan kaya nagpunta ang apo ko? Baka naman uuwi rin yun at inabot lang ng gabi sa paglalakwatsa. Pero Sinang, maghahating gabi na. Sana na walang masamang nangyari sa kanya. Samantala, ng gabing yun, habang maliwanag ang buwan, sa lugar ng patay na balon, ay nananatiling wala pa rin itong takip. May ugong na maririnig sa loob ng balon, kasabay ang tila ipo-ipo. Maya-maya pa ay iniluwa ng patay na balon ang katawan ni Anjo. Wala itong malay. Saglit pa ay gumalaw ang kamay nito. Habang gumalaw na rin ang buong katawan, tila walang nangyari na tumayo ang bata at lumakad papalayo sa patay na balon kung saan siya galing. Napagod naman si Lolo Cosme sa pag-iikot para hanapin ang kanyang apo. Kaya nagpasya itong umuwi na muna at itutuloy na lang kinabukasan ang paghahanap. Subalit nang makarating ito sa kanilang bahay, ay ganun na lamang ang gulat nito dahil naroon na si Anjo. Nakaupo sa upuang kawayan sa sala ng kanilang bahay. Diyos me, yung bata ka! Kung saan na kita hinanap Butit tumuwi ka na. Saan ka ba nang galing Walang imik si Anjo. Tahimik lang ito na nakatingin sa kawalan. Napansin naman ni Lolo Cosme na tulala ang kanyang apo. Anjo, apo, ano ba nangyari sa'yo? Abay, saan ka ba nagpunta? Wala pa ring marinig na sagot si Lolo Cosme sa kanyang apo. Kaya lalo nang nag-alala ang matandang lalaki. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Pupuntahan ko lang si Sinang. Mukhang kailangan mo ang tulong niya. Dahil nagtatawa si Lola Sinang, kaya naisip ni Lolo Cosme
na baka may hindi magandang nangyayari sa kanyang apo. Kaya sinadya niya ang matandang babae na agad namang sumama. Nang makaharap na ni Lola Sinang si Anjo, ay agad na hinawakan nito ang kamay ng bata. Bigla yung binitiwan ni Lola Sinang, tila ba napaso siya. Bakit, Sinang? Ano nangyari? Bakit bigla mong binitiwan ang kamay ng apo ko? Hindi maganda, Cosme. Meron akong hindi magandang naramdaman. Naghawakan ko kamay niya. Ano ka mo? Anong ibig mo sabihin? May sanib ba ang apo ko? Ewan ko, Cosme. Hindi ko pa kayang ipaliwanag. Kaya kailangang tawasin na siya kagad para makatiyak ako. Naghanda ng tubig sa palanggana si Lolo Cosme. Nagsisindi naman ng isang puting kandila si Lola Sinang upang simulan na ang pagtatawas. Nang maipon ang luha ng kandila, ay may kung anong imahe na nakita roon si Lola Sinang. Ano nakita mo, Sinang? Ano nangyari sa apo ko? Sabihin mo! May kakaiba sa apo mo, Cosme. May ibang elemento na pumasok sa katawan niya. Kaya ganyan siya. Tulala at hindi mo makausap. Kung ganun, anong dapat kong gawin, Sinang? Baka kumapano ang apo ko niyan. Paliguan mo siya ng tubig na nilagyan ng suka para umalis ang elemento na pumasok sa katawan niya. Painumin mo rin ng nilagang sambong para mahugasan ang kanyang tiyan. Sige, Sinang, gagawin ko yun. Maraming salamat sa iyo. Pagpahingayin mo na muna siya dahil nakikita ko sa apo mo na masyado siyang pagod. Kailangan makatulog siya at bukas na bukas ay gawin mo at sinabi ko sa iyo. Oo, Sinang, gagawin ko yun sa apo ko. Inihatid na ni Lolo Cosme si Lola Sinang sa bahay nito. Nang makabalik si Lolo Cosme, ay laking gulat niya dahil hindi na tulala si Anjo. Katulad na ulit ito sa dati. Masaya pa nga siyang sinalubong ng kanyang apo. Saan po kayo galing, Lolo Cosme? Gabing-gabi na po kung saan pa po kayo nagpupunta. Aba, ikaw nga ba yan, Anjo? Oo naman po, ako po ito. Pero kanina lamang ay tulala ka. Kaya nga tinawag ko si Sinang para tawasin ka Masama lang po ang pakiramdam ko kanina, pero okay na po ako ngayon, Lolo Cosme. Sigurado ka ba, Apo? Naayos ka lang. Opo, oks na po ako. Sa palagay naman ni Lolo Cosme, ay okay na nga ang apo niyang si Anjo. Kaya kinabukasan ay hindi na rin niya ginawa pa ang kabilin-bilinan ni Lola Sinang. Dahil sa palagay niya ay wala nang dapat gamutin sa bata dahil maayos na ang kalagayan nito. Naikwento naman ni Lola Sinang kay Bisoy ang nangyari kay Anjo nang tawasin niya ito. Ano po? Nasapian po ng ibang elemento si Anjo? Oo, apo. Yun ang nakita ko. Nang tawasin ko siya. Kawawa naman pala siya. Kahit pasaway siya at salbahe, nakakaawa pa rin po siya. Kaya nga dapat gawin ni Cosme yung billing ko sa kanya para mawala at umalis ang elementong pumasok sa katawan ng kanyang apo. Sana po maging mabait na po si Anjo kasi nakakainis siya Lagi na lang niya po akong pinagtitipan. Basta, ang masasabi ko lang sa iyo, apo, hanggat magagawa mong maging mabait at mapagpasensya ay gawin mo. Mahirap din kasi yung meron kang kaaway. Kapag ang isang bata ay mahilig mang-away, madaling nakakapasok sa kanya ang masasamang elemento. Kaya siguro napasukan kagad si Anjo. Hayaan niyo po, Lola Sinang. Tatandaan ko po lagi ang lahat po ng sinasabi niyo sa akin. Dahil nga nagbalik na sa dating ugali si Anjo, ay hindi na sinunod ni Lolo Cosme ang bilin ni Lola Sinang. Tiwala siya na totoong maayos na ang kalagayan ng kanyang apo. Subalit pagdating ng gabi, natulog na si Lolo Cosme, ay walang kamalay-malay ang matandang lalaki na bumabangon si Anjo at lumalabas ng bahay. Binabagtas nito ang daan
patungo sa patay na balon kung saan may kababalagang nangyari sa kanya. Nananatiling walang takip ang patay na balon dahil pinakialaman ni Anjo ang takip nito. Nang makarating ang bata sa gilid ng balon, ay biglang nanginig ang katawan nito. Napaluhod siya sa lupa at biglang nagbago ang itsura niya. Naging isang uri ng aswang si Anjo. Yun ang elemento na pumasok sa kanyang katawan na namalagi naroon dahil sa hindi pagsunod ni Lolo Cosme sa bilin ng matandang magtatawas. Nang ganap nang magbago ang anyo ni Anjo, ay lumikha siya ng tunog. Habang lumilikha siya ng kakaibang tunog, ay may mga kakatuwang nilalang na lumalabas mula sa patay na balon. Mga uri ng aswang na abwak na namamahay sa ilalim ng lupa. Lumalabas ang mga ito upang maggasik ng lagim at isama sa loob ng balon ang sinumang magiging biktima nila. Kaya ng gabing yun ay nabalot ng lagim ang buong baryo Sinagtala. May mga taong natagpo ang patay at meron ding nawawala. Nabalot ng matinding takot ang baryo, lalo na't hindi nila alam kung paanong nagkaroon ng mga kakaibang uri ng aswang sa baryo na nambibiktima at pumapatay. Diyos ko, nakakakilabot talaga ang nangyari na yon. Lola, saan po kaya galing yung mga aswang na yun, no? Walang makapagsabi, Apo. Dahil ngayon lang uli nangyari ang pagsalakay ng mga aswang. Sa pagkakaalala ko may 30 taon na ang nakakalipas mula nang may mga aswang na dumayo dito. Pero napatay sila ng manunugis na dumating dito sa baryo. Lola, paano po yan? Ano na lang po mangyayari sa baryo natin kapag hindi po napatay ang mga aswang na yun? Magiging kawawa at katatakutan ang baryong ito. At baka maubos tayo lahat. Lola, ayoko po may masamang mangyari sa atin. Ano po kaya kung umalis na lang po tayo rito? Kaya lang, hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta, Apo. Kahit saan po, Lola. Doon po sa malayo, sa wala pong aswang. Pero sa panahon ngayon, hindi lang aswang ang nakakatakot, kundi maging ang mga tao'y nakakatakot na rin. Dahil ginagawa nila ng masama ang kanilang kapwa. Kaya kahit saan tayo pumunta, ay hindi pa rin tayo magiging ligtas. Ibig niyo sabihin, dito na lang po tayo? Siguro naman may paraan gagawin si Kapitan. Dahil maging sila ay hindi ligtas sa gumagalang aswang dito sa ating baryo. Hindi lang si Lola Sinang ang nag-aalala at nababahala. Ganon din si Lolo Cosme. Kaya lamang, hindi pinapansin ni Anjo ang mga sinasabi ng kanyang lolo. Saan ka na naman bagaling, iyo? Wala ka nang ginawa kundi umalis at kung saan pumupunta. Diyan lang po ako sa tabi-tabi, Lolo. Alam mo naman yung mga nangyayari ngayon dito sa baryo, hindi ba? May mga aswang na gumagala. Wala po yun. Ano bang wala sinasabi mo? Hindi ka ba natatakot sa aswang? Aswang lang po yun eh. Ano bang aswang lang? Kung maging biktima ka nun, ikaw talaga bata ka, hindi ka nag-iisip. Hindi po ako bibiktimahin nun. Kung magsalita ka, parang best friend mo mga aswang. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng batang si Bisoy na madalas tinutukso na kapwa batang pasaway na si Anjo. Subalit hindi nagpapatalo si Bisoy hanggang sa ang alitan sa pagitan ng dalawang bata ay lumala. Dahil yun sa patay na balon na humigop kay Anjo at nagbigay sa kanya ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Subalit dahil din sa isa pang balon
at sa tulong ng duwending si Don Dino ay ibinigay naman kay Bisoy ang isang mutya upang maging isa siyang batang manunugis. Nilabanan niya ang kasamaang hatid ni Anjo at ng aswang na abwak na namamahay sa ilalim ng patay na balon. Magagawa kayang hadlangan ni Bisoy ang paggasik ng lagim ng mga kampon ng kadiliman? Hanggang saan gagamitin ng kasamaan ang batang si Anjo? Paano magkakaroon ng bisa ang mutya ng balon sa pagkatao ni Bisoy? Ang mga katanungang yan ay masasagot sa kabuuan ng kwento na aking ibabahagi sa inyo. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maaga pa'y bumangon na sa kanyang higaan si Bisoy. Agad nitong kinuha ang kanyang sombrero na nakasabit sa dingding. Nakita siya ng kanyang lola Sinang. Nagtataka ang matanda na inusisa ang pag-aapura ng kanyang apo. Teka lang, Bisoy. Saan ba punta mo? At nagmamadali ka? May usapan po kasi kami ni Mang Pipito eh. Aba, anong usapan yan? Ba't wala ka sinasabi sa akin? Baka kung ano na yan, Bisoy. Si Lola talaga oh. Tamang hinala na naman po kayo. Anong tamang hinala sinasabi ba? Gusto ko lang malaman kung ano bang usapan ninyo. Masama ba yun? Baka mamaya kung ano na ang tinuturo sa'yo nung Pipito na yon. Nako. Mapipit-pit ko ang kwanyan. Subukan lang niya. Ang Lola talaga, kung ano kagad ang iniisip. Ano nga ba kasi ang usapan nyo ni Pipito? Sabihin mo na kasi. Ipagsasalo ko po siya ng tubig sa balon. Sabi po kasi niya sa akin ay punuin ko yung kanilang drum dahil maglalaba po siya at maglilinis din ng mga gamit sa bahay niya. Di po ba malayo po ang bahay niya sa balon? Sa lugar ni Bisoy, na bahagi ng baryo Sinagtala, ay tanging balon lamang ang pinagkukunan ng tubig. Dito nanggagaling ang supply ng tubig sa buong baryo na ginagamit na inumin, panluto at iba pa. Kaya si Bisoy ay nagpapaupa sa mga kapitbahay nila para sumalok ng tubig kapalit ng konting halaga. Ang perang kinikita niya bilang taga-igib ng tubig ay ibinibigay niya sa kanyang lola para maitulong sa kanilang pambili ng pagkain sa araw-araw. Talaga bang ipagsasalok mo lang ng tubig si Pipito, ha, Bisoy? Opo, Lola Sinang. Ano po bang iniisip niyo? May nababalitaan kasi akong hindi maganda niya kay Pipito na yan Baka babaya kung anong itinuturo niya sa'yo. Lola, chismis lang po yun. Fake news. Ang bait nga po ni Mang Pipito sa akin Binabayaran niya po ang tubig na sinasalok ko. Tapos minsan po, may pagkain pa pong kasama. O siya, wag ka na magpaliwanag. Basta, maayos lang ang pinagagawa sa'yo ng Pipito na yon. Walang problema. Sige po, Lola Sinang. Aalis na po ako para makauwi po ako kaagad. O siya, sige na. Mag-iingat ka. Kinuha na ni Bisoy ang kanyang pingga o panimbang. Isa itong pahaba na yari sa kahoy o kawayan na ginagamit para maging panimbang ng balde o container ng tubig. Saka isusukbit sa balikat para pasanin. Lumapit si Bisoy sa kanyang lola at nagmano pa ito bago tuluyang umalis. Habang papalayo ang apo, ay nakamasid naman ang matandang babae. Alam niyang ginagawa ng kanyang apo ang pagpapaupa sa pagsalok ng tubig dahil para rin sa kanilang pangangailangan. Hindi rin kasi nakasasapat sa kanila
ang kinikita ni Lola Sinang sa pagtatawas at paghihilot. Nagpapasalamat na lamang siya dahil sa kabila ng murang isipan ng kanyang apo ay naiintindihan ang kanilang sitwasyon. Hindi rin mapaghanap ang bata katulad ng ibang kabataan. Humahangos si Bisoy nang makarating sa bahay ni Pipito. Pasensya na po kayo, Mang Pipito ah. Nalate po yata ako. Bakit ka naman malilate? Maaga pa naman ah. Sabi ko po kasi 'di ba, mga 7 AM po nandito na po ako at ipapasok ko na po ang tubig. Pero lagpas na po ng 7 eh. Ano ka ba? Ayos lang, Bisoy. Hindi ko pa naman sinisimulan ang mga gagawin ko eh. Ayos, buti na lang po pala. Akala ko po, late na ako at nagpasalok na kayo sa iba eh. Siyempre hindi ko gagawin yun, Bisoy. Saka may usapan na tayo, di ba? Kaya hindi ako magpapasalok sa iba. Ayos po. Salamat po talaga, Mang Pipito. O ano? Nakaready na kanina pa ang mga timba na paglalagyan mo ng tubig. Yung drum, nilinisan ko na rin. Sige po, Mang Pipito. Sisimulan ko na po ang pagsalok ng tubig sa balon. Dinampot ni Bisoy ang 2 timba at inilagay yon sa magkabila ang dulo ng kawayang pingga. Saka umalis na siya, papunta sa balon na malapit lang naman sa bahay ni Pipito. Kakaunti ang nakapila sa balon nang dumating doon si Bisoy, kaya hindi natagalan ang pagpila niya at nakasalok kagad siya ng tubig. Nang mapuno na niya ang tubig, ang 2 timba ay inilagay niya na yon sa dala niyang pingga at pinasan. Sa edad na 10 taon ay kinaya na ni Bisoy ang pagbasan ng 2 timba ng tubig. Dahil sa gawaing ito ay nagiging batak na rin ang katawan ng bata. Habang naglalakad si Bisoy at pasan-pasan ang 2 timba ng tubig, ay naramdaman niya ang pagbigat nun. Kaya saglit muna niyang ibinaba para kahit papano ay makapagpahinga. Habang saglit siyang nagpapahinga, ay dumating naman ang batang si Anjo. Isang matabang bata na madalas binubuli at inaasar si Bisoy. Pero hindi gaya ng ibang bata na basta-basta magpapaapi si Bisoy. Palaban siya. Akala ko ba malakas ka, Bisoy ha? Bakit ibinababa yung pasan-pasan mo? Siyempre, kailangan ko magpahinga eh. Ito ba, kaya mo ha? Kaya mong pumasan ng 2 timba ng tubig? Ba't ako papasan yan? Saka di ko kailangan sumalok ng tubig, no? Dahil kayang-kaya yun ng lolo ko. Kasi nga, batugan ka, Anjo. Inggit ka lang. Kasi ikaw, araw-araw sumasalok ng tubig at hindi ka makapaglaro. Kaya nga hindi ka na lumaki dahil sa kakabuhat mo ng tubig. Unano ka na. Lalo ka naging bansot tuloy. Bisoy bansot! Bisoy bansot! Hoy, Anjo, kahit bansot ako, malakas naman. Ikaw, malaki nga ang katawan mo. Pero puro sebo naman ang laman. Kasi ang taba-taba mo. Para kang oink, oink, oink. Ako? Oink, oink? Oo, para kang ang si Lily. Ano? Ano, Lily? Ano pa ba? Di, lilitsunin. Ang yabang mo! Ako pa ngayon ang mayabang ha. Ikaw nga itong nag-umpisa. Sumalok lang ako ng tubig pero umiepal ka. Bakit sinabihan mo ko ng Lily? Yung lilitsunin? Paano? Sinabihan mo akong bansot eh. Totoo naman yun ah. Hayan nga oh, hindi ka na lumaki. Bakit? Totoo din naman yung sinabi ko ah. Mukha kang lilitsunin. Apple na nga lang ang kulang sa'yo eh. Mukha ka na talagang litsun. Tapos, dagdagan pa natin na nagbabagang uling. Ayun, pwede ka nang litsunin talaga. Eto, may kawayan ako. O ano, gusto mo ba tuhugin kita? Ano ba talaga gusto mo ha? Away o gulo? Aba, ikaw pa talaga ang may tapang ng muka na magyaya ng away at gulo ah. O ano? Akala mo aatrasan kita? Sige, subukan mo lumapit. At hahatawin kita nitong pinggan na hawak ko. O, lapit na. Para matikman mo kung gaano kasakit tumama sa katawan mo tong ginagamit kong pingga. Mahigpit na hinawakan ni Bisoy ang kanyang kawayang panimbang. Pero hindi naman lumapit si Anjo. Kahit paano,
ay nagdalawang isip ito na baka nga hatawin siya ni Bisoy ng dalampingga. Kaya tumalikod na lang ito at umalis, pero makikita sa muka ni Anjo ang galit kay Bisoy. Ha! Puro yabang lang ang Anjo na to. Pero duwag naman pala. Akala yata niya aatrasan ko siya eh. Kung lumapit lang siya sa akin kanina, naku po. Natikman niya na kung gaano kasakit mahataw ng pingga ko. Dahil wala na si Anjo, ay ipinagpatuloy na ni Bisoy ang pagpasan sa balde ng tubig para dalhin na sa bahay ni Namang Pipito. Sinalubong pa siya nito nang makarating sa bahay niya. Nakita ko si Anjo Parang mainit ang ulo. Nag-away ba kayo? Nagkasagutan lang po, Mang Pipito. Ano bang pinagtatalunan yung dalawa? Wala po yun. Talaga lang pong mahilig mambuli yung Anjo na yun. Pero duwag naman. Ano ka mo, duwag? Bakit? Hinamon mo ba ng away? Siya po nagamon. Tapos, nang pumalag po ako, siya naman po ang naduwag. Kasi may dala akong pingga. Huwag mo nalang pansinin si Anjo. Ganon talaga yon. Mahilig mambuska, pero siya naman ang pikon. Nakaka-bad trip po kasi. Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Pero gustong-gusto niya akong asarin at sabihan na bansot. Hayaan mo na lang siya, Bisoy. Magsasawa rin yun sa pangiinis sa'yo. Tapos kapag sinabihan ko naman mukha siyang baboy na lilitsunin, galit na galit. Siya naman ang nagpasimula ng pang-aasar. Kaya nga, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Saka, masama ang nakikipag-away. Siya lang naman po ang mahilig mang away eh. Hayaan mo, kapag nakita ko ang lolo Cosme niya, isusumbong ko siya para pagsabihan. Wag na po. Kasi, kapag nalaman po niya na nagsumbong ako sa lolo niya, mang-aasar uli yun, sasabihin nun, sumbong-sumbong ako, mahaba ang tumbong. Ay nako, ikaw talaga. Sige na, isalin mo na yung balde ng tubig dun sa drum para makarami ka na. Sige po, kailangan ko na po mapuno yung drum para makauwi na rin po ako. Dahil may gagawin pa po ako sa bahay eh. Samantala, nang makauwi na si Anjo sa bahay nila, ay napansin ni Lolo Cosme na tila nagwawala ang apo. Galit ang bata. Oh, ano ba problema mo ha, Anjo? May araw din siya. May araw din na mayabang na yun. Ano ba nangyayari sa imbata ka? Hambog na yun. Akala niya natatakot ako sa kanya. Teka. Sino ba kaaway mo ha? At dakdak ka ng dakdak. Para kang baboy dyan na umuusok ang ilong. Lolo naman eh. Pati ba kayo tinatawag niyo akong baboy? Dahil ba mataba ako? Hindi ka mataba. Malusog ka lang. Lolo naman eh. Parang ganun na rin yun eh. Teka nga. Kanino ka ba naiinis ha? Sino ba talaga kaaway mo? Si Bansot po. Niyabangan ako. Si Bisoy ba? Yung apo ni Sinang? Sino pa ba? Di yun na nga. Yung Bansot na yun. Pambihira. Bakit ba kayo nag-aaway? Pwede mo naman siyang maging kaibigan. Ayoko maging kaibigan ng hambog na yun. Kaya may araw din siya sa akin. Tandaan niya yan. Anjo, tama na yan, iho. Hindi maganda sa batang nakikipag-away at nagbabanta pa. Baka mamaya samain ka sa akin. Sige ka. Kayo naman, Lolo Cosme. Wala kayo sa ayos. Parang gusto mo pa yatang kampiyan ng Bansot na yun Ayoko lang na nag-aaway kayo. Paano pa ako makakadiskarte niyan kay Sinang kung ganyang magkaaway pala kayo ni Bisoy? Di, sa iba na lang kayo dumiskarte. Huwag na lang dun sa lola ng Bisoy na yun. Sabi ko sa'yo, Anjo, tama na yan. Aabutin ka talaga. Tumahimik na lamang si Anjo, pero hindi niya kayang sundin ang ibig mangyari ng kanyang Lolo Cosme. Hindi siya makikipagbati kay Bisoy dahil para sa kanya ay maigpit niyang kaaway ito dahil hinding-hindi malilimutan ni Anjo ang ginawa sa kanya ni Bisoy na siyang naging dahilan kung bakit nagalit siya rito. Dating magkaibigan ang dalawang bata, kaya lamang ang minsang paglalaro nila ay nauwi sa pagtatalo at pikunan.
Madalas silang maglaro ng tumbang preso. Pero nang minsang tumira si Bisoy gamit ang kanyang tsinelas, ay tinamaan sa muka si Anjo at pinagtawanan pa siya. Humingi naman ng sorry si Bisoy, pero hindi yun tinanggap ni Anjo. Nagtanim siya ng galit at hindi makalimutan ni Anjo ang maliit na bagay na yun. Hindi niya matanggap na pinagtawanan siya. Para makaganti, ay madalas nang tinutukso ni Anjo si Bisoy. Kaya lamang gumaganti naman si Bisoy na lalo naman nitong ikinagalit. Ang gusto kasing mangyari ni Anjo ay siya lang ang manunukso at kapag ginantihan ay ikinasasama ng kanyang loob. Kung sino ang mahilig mang-asar ay siya pa ang pikon. Sapagkat hindi na magkasundo ang dalawang bata, kaya pareho na ring lumayo ang loob nila sa isa't isa. Bagay na ang hindi pagkakaintindihan ay lumala at nauwi sa madalas na pag-aaway. Subalit ang madalas na pagtatalo ng dalawang bata ay hindi naman pinakikialaman ng kanilang mga lolo at lola, dahil para kina Lolo Cosme at Lola Sinang ay away bata lang ang nangyayari sa kanila. Pero ang hindi nila alam ay lumalala na ang away na namamagitan sa dalawa. Isa pa, ayaw din ni Lolo Cosme na mabadshot siya sa Lola Sinang ni Bisoy dahil nga kursunada niya ito. Gaya ng mga pagkakataong yun na nakapustura si Lolo Cosme para dumalaw kay Lola Sinang. Tao po! Tao po! Mula sa loob ng bahay ay narinig ni Lola Sinang ang pagtawag na yon ni Lolo Cosme. Si Cosme ang nagpapatao po na yon. Teka, lalabasin ko ka muna. Tumayo sa pagkakaupo si Lola Sinang at pinuntahan si Lolo Cosme na nasa harap ng bahay. Oh, Cosme, napasyal ka yata. Gusto ko kasing masilayan ang iyong kagandahan na aking sinta. Dahil nagiging masaya ang araw ko kapag ikaw ay aking nakikita. Nagkukulay rosas ang aking mundo sa tuwing mamamasdan ang iyong maamong muka. Ay, nako. Ikaw talaga, Cosme. Baka kung inaano mo na ako dyan, ha? Anong inaano? Bakit? Gusto mo bang inaano ka? Ikaw talaga. Ang pilyo mo, Cosme. Aray ko naman, Sinang. Bakit mo naman ako kinurot sa tagiliran ko? Bakit? Saan mo ba gustong kurutin ka? Ayokong sabihin. Baka mamaya baka may magalit. Ay, nako, pilyo ka talaga, Cosme. Teka, ano ba yung dala-dala mo? Oo nga pala. May dala ko para sa iyo, aking sinta. Bulaklak ng kalabasa. Aba, tamang-tama yan. May nahuli akong mga talangka. Pwede kong ihalo yan sa talangkang ginataan. Oo naman. Tapos dagdagan mo na rin ang isasaing mo, ha? Para sabay tayong kakain. Magkakainan tayong dalawa. Sobra ka talaga, Belio. Halika na nga. Pumasok ka muna dito sa loob ng bahay. Samantala, ang pag-uusap at harutan ni na Lolo Cosme at Lola Sinang ay nakita at naririnig ni Bisoy na napapakunot ang noo at nakasimangot dahil hindi niya gusto na dumadalaw ang lolo ni Anjo sa kanyang Lola Sinang. Kaya nang makaalis na si Lolo Cosme, ay nakita siya ni Lola Sinang na tahimik at tila inis si Bisoy. Nilapitan siya ng kanyang lola. May problema ka ba, Apo? Parang naiinis ka yata. Hindi maipinta ang itsura mo kanina pa. Bakit niyo po kasi tinanggap dito sa bahay natin yung lolo ni Anjo Oh, maayos na bumisita dito si Cosme. Kabastusan naman kung itataboy ko siya. Abay, bakit ba? Ayoko po kasi na pumupunta po siya dito sa atin. Abay, bakit naman? Dahil ba hindi mo kasundo ang apo niya? Hindi dahil di kayo nagkakasundo ni Anjo. Pati ako dapat
magagalit na rin kay Cosme. Abay, mali yun, Apo. Ang kasalanan ni Juan ay hindi mo pa pwedeng ibunton kay Pedro. Bakit, Lola? Gusto niyo po ba si Lolo Cosme? Magandang lalaki siya, di ba? Saka sweet din. Dinadalhan pa ako ng regalo. Sus, dahil lang sa bulaklak ng kalabasa na regalo niya, mabait at kinilig na kagad kayo? Abay, salbahing bata ito. Ang importante doon ay naaalala niya ako. Sabi nga sa English it's the thought that counts. Ano po? Ano po bang ibig sabihin nun? Hindi importante kung ano man yung ibinibigay sa'yo. Ang mahalaga ay naaalala ka niyang bigyan. Yun ang ibig sabihin nun. Basta. Ayoko po sa lolo ni Anjo. Ayoko po siya para sa inyo. Apo, bata ka pa, kaya hindi mo kami naiintindihan. Pero bakit ba ayaw mo makipagkaibigan na lamang kay Anjo? Salbahe po kasi siya, Lola Sinang. Kaya ayoko rin siyang maging kaibigan. Hay nako, bahala ka nga. Pero Apo, wag mo naman sanang pigilang maging masaya ang lola mo. Dahil masaya ako kapag kasama ko si Cosme. Hindi na lang umimik si Bisoy. Pero ano pa bang magagawa niya? Kaya hahayaan na lang niya ang kanyang lola kung masaya itong makipagkaibigan kay Lolo Cosme. Pero hindi siya makikipagkaibigan sa batang lilitsunin na si Anjo. Sa baryo Sinagtala ay may isang lumang balon na pinagbabawalan ang kahit na sino, lalo na ang mga bata na magpunta roon. May takip ang lumang balon at matagal nang hindi nagagamit dahil ayon sa mga matatanda ay natuyuan na ito ng tubig. Tinatawag din nila itong patay na balon, kaya upang walang maaksidente dito ay tinakpan na lamang. Ngunit sadyang pasaway si Anjo kung saan-saan ito nakakarating at nagpupunta. Hanggang sa magawi siya sa lugar na kinaroroonan ng patay na balon na ipinagbabawal na lapitan ng mga bata. Sigurado ako na nananakot lang ang mga matatanda na wag lumapit sa patay na balon na to. Pero na kayang meron dito? Teka lang, may naisip ako. Tama, alam ko na. Hindi na lumapit pa si Anjo sa patay na balon dahil meron siyang naisip na plano. Kaya hinanap niya si Bisoy. Meron siyang ibig mangyari. Nang makita niya si Bisoy, ay malaki ang pagkakangiti ni Anjo na lumapit rito. Ikaw na naman? Oh, galit ka na kaagad ah. Siyempre, ikaw kagad ang nakita ko eh. Kaya na bad trip ako. Ayaw mo bang makipagkaibigan sa akin? Ayan nga oh, nakangiti na ako sa'yo. Nagulat si Bisoy sa sinabi ni Anjo. Pagkatapos ng pagtatalo nila ng nakaraang araw, ay yun ang maririnig niya kay Anjo. Nais nitong maging magkaibigan na sila. Hindi makapaniwala si Bisoy sa kanyang narinig. Hindi rin mawala ang pagkakangiti nito. Teka. Hindi ka ba nilalagnat? Ikaw ba yan, Anjo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Naisip ko kasi na mas mainam kung magiging magkaibigan na tayo. Talaga lang, ha? Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Depende. Naisip ni Bisoy na baka sinabihan din ito ng Lolo Cosme niya. Gaya ng sinabi rin sa kanya ng kanyang Lola Sinang na dapat ay maging magkaibigan na lang sila para wala ng gulo. Dahil si Anjo na ang nag-umpisa para maging magkaibigan sila at mabait ang pakikitungo sa kanya. Kaya naman, naisip ni Bisoy na pwede niyang subukang makipagkaibigan uli dito. Tutal ay dati naman na magkalaro sila. Kaya lang, hindi alam ni Bisoy ay may ibang agenda si Anjo at nagawa yung itago ng batang pasaway. O paano? Pwede na ba tayong maging magkaibigan? Pwede. Ayan! Sinabi mo yan ha, pwede na tayong maging magkaibigan.
di maaari na kitang yayain maglaro. Ano namang laro? Kahit ano, may naisip akong lugar kung saan tayo pwede maglaro. Saka may mga puno din doon ng santol, pwede tayong kumuha. Babatuin na lang natin. Uy, gusto ko yan. Paborito kong santol, lalo na kung matamis. O ano, tara na, puntahan na natin. Isinama ni Anjo si Bisoy sa lugar na malapit sa patay na balon. Totoo naman na may tanim na santol doon at namumunga na rin. Pero Anjo, di ba ipinagbabawal na pumunta dito? Lalo na ang lumapit dyan sa patay na balon. Maglalaro lang naman tayo eh. Saka walang makikialam sa atin dito. Walang istorbo, panigurado yun. Ang totoo ay nagkunwari si Anjo na makikipagbati kay Bisoy para gawin ang kanyang plano. Ngayong kasama na niya si Bisoy ay umiral na ang pagiging salbahe nito. Nang makalingat si Bisoy ay agad na dinampot ni Anjo ang isang kaputol na sanga ng kahoy at ipinalo niya yon kay Bisoy. Nabuwal ito at nawalan ng malay. Napahalakak naman si Anjo na tila sinapian ng masamang espiritu. Utu-utu ka talaga, Bisoy. Ang dali mo maniwala na gusto ko nang makipagbati sa'yo at makipagkaibigan. Hindi totoo yun. Dahil lang gusto ko, mawala ka at hindi ko na makita pa. Hayan, wala ka ng malay. Ngayon hihilahin naman kita papunta sa patay na balon at ihuhulog kita ron. Pero teka lang, dito ka muna. Aalisin ko muna ang takip ng balon para mamaya bubuhatin kita at ihuhulog kita doon. Para mawala ka na ng tuluyan. Iniwan ni Anjo si Bisoy na walang malay. Nagtungo sila sa patay na balon. Natatakpan ng makapal na yero ang patay na balon at may nakapatong din na lumang gulong at ilang piraso ng malalaking bato. Isa-isang inalisyon ni Anjo hanggang sa matanggal na niya ng tuluyan ang takip ng patay na balon. Ayos na. Natanggal ko na ang takip nitong balon. Ang dilim pala ng loob nito. Tsaka parang ang lalim ah. Teka, pwede ko nang buhatin si Bisoy at ihuhulog ko na siya rito. Subalit bago pa niya balikan si Bisoy, ay nakarinig ng tila ugong si Anjo mula sa loob ng patay na balon. Nagulat ang bata sa narinig na ugong. Kasunod noon ay biglang may puwersang humigop kay Anjo at tuloy-tuloy itong nahulog sa loob ng patay na balon. Malakas ang sigaw ni Anjo, kaya lamang walang sino man ang nakarinig ng kanyang sigaw. Samantala, nagkamalay na si Bisoy. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Aray! Aray ko! Sakit! Aray! Ang sakit ng ulo ko! Ano ba nangyari sa akin? Kanina lang kasama ko rito si Anjo ah. Tapos, biglang may humampas sa akin. Teka. Si Anjo ba humampas na yun sa akin? Ang sama talaga niya. Gusto yata niya akong patayin ah. Asan na kaya yung salbahin yun? Lagot siya sa akin. Isusumbong ko talaga ang ginawa niya. Umalis na si Bisoy sa lugar na yon. Hindi niya iginala ang kanyang paningin, kaya hindi niya nakita na wala ng takip ang patay na balon. Wala rin siyang kaalam-alam sa nangyari kay Anjo. Subalit bago siya umuwi, ay dumaan siya sa bahay ni na Lolo Cosme upang magsumbong. Sasabihin niya ang ginawa sa kanya ni Anjo. Totoo ba yan sinasabi mo, Bisoy? Opo, Lolo Cosme. Akala ko nga po totoo yung sinabi niya na gusto niyang magkaibigan na lang kami. Pero yung pala, niloloko lang niya ako. Tapos, hinataw pa niya po ako ng kaputol na kahoy. Ang basalbahay talaga to si Anjo ah. Hayaan mo, makakatikim sa akin ng batang yon sa oras na umuwi siya. Hindi ko nga rin po alam kung saan po siya nagpunta Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang ito. Hayaan mo,
kakausapin ko na lamang ang lola mo at hihingi din ako sa kanya ng pasensya dahil sa ginawa sa iyo ng apo ko. Sige po, Lolo Cosme. Aalis na po ako. Aray, sakit ng ulo ko. Tuloy-tuloy nang umuwi si Bisoy. Nakita niya na nag-aabang sa harap ng kanilang bahay ang kanyang lola Sinang. Makikita sa mukha ng matandang babae ang labis na pag-aalala. Saan ka magaling, apo? Abay, kanina pa kitang hinaharap. May pinuntahan lang po ako, Lola Sinang. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Nag-alala ko. Natakot ako, apo. Si Lola talaga, oh. Ayos lang po ako, Lola. Ito nga po, buhay na buhay ako. Saka gwapong-gwapo pa rin. May himig pagbibiro pa ni Bisoy habang kausap niya ang lola niya. Hindi na rin niya sasabihin ang ginawa sa kanya ni Anjo. Ayaw niyang lalo pang mag-alala ito. Isa pa, naisumbong naman na niya kay Lolo Cosme at nangako ito na siya na ang bahala at kakausap sa apo. Samantala, gabi na ay wala pa rin si Anjo. Kaya naman, nag-alala na rin si Lolo Cosme. Kaya hinanap na niya ang kanyang apo. Nagawi siya sa bahay ni na Lola Sinang. Kaya nagtataka ang matandang babae kung bakit gabi na ay gumagala pa rin si Lolo Cosme. Hinahanap mo ang apo mo, Cosme. Oo, Sinang. Akala ko kung saan lang nagpunta. Pero gabi na'y wala pa rin siya. Si Bisoy ba nariyan? Natutulog na. Ganun ba? May itatanong sana ako. Pero hindi bale. Huwag mo na siyang istorbuin. Kanina nga rin kung anong oras nang umuwi ang batang yun eh. Nako. Saan kaya nagpunta ang apo ko? Baka naman uuwi rin yun at inabot lang ng gabi sa paglalakwatsa. Pero Sinang, maghahating gabi na. Sana na walang masamang nangyari sa kanya. Samantala, ng gabing yun, habang maliwanag ang buwan, sa lugar ng patay na balon, ay nananatiling wala pa rin itong takip. May ugong na maririnig sa loob ng balon, kasabay ang tila ipo-ipo. Maya-maya pa ay iniluwa ng patay na balon ang katawan ni Anjo. Wala itong malay. Saglit pa ay gumalaw ang kamay nito. Habang gumalaw na rin ang buong katawan, tila walang nangyari na tumayo ang bata at lumakad papalayo sa patay na balon kung saan siya galing. Napagod naman si Lolo Cosme sa pag-iikot para hanapin ang kanyang apo. Kaya nagpasya itong umuwi na muna at itutuloy na lang kinabukasan ang paghahanap. Subalit nang makarating ito sa kanilang bahay, ay ganun na lamang ang gulat nito dahil naroon na si Anjo. Nakaupo sa upuang kawayan sa sala ng kanilang bahay. Diyos me, yung bata ka! Kung saan na kita hinanap pa. Butit tumuwi ka na. Saan ka ba nang galing ha? Walang imik si Anjo. Tahimik lang ito na nakatingin sa kawalan. Napansin naman ni Lolo Cosme na tulala ang kanyang apo. Anjo, apo, ano ba nangyari sa'yo? Abay, saan ka ba nagpunta? Wala pa ring marinig na sagot si Lolo Cosme sa kanyang apo. Kaya lalo nang nag-alala ang matandang lalaki. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Pupuntahan ko lang si Sinang. Mukhang kailangan mo ang tulong niya. Dahil nagtatawa si Lola Sinang, kaya naisip ni Lolo Cosme na baka may hindi magandang nangyayari sa kanyang apo. Kaya sinadya niya ang matandang babae na agad namang sumama. Nang makaharap na ni Lola Sinang si Anjo, ay agad na hinawakan nito ang kamay ng bata. Bigla yung binitiwan ni Lola Sinang. Tila ba napaso siya. Bakit, Sinang? Ano nangyari? Bakit bigla mo binitiwan ang kamay ng apo ko? Hindi maganda, Cosme. Meron akong hindi magandang naramdaman. Naghawakan ko kamay na. Ano ka mo? Anong ibig mo sabihin? May sanib ba ang apo ko? Ewan ko, Cosme. Hindi ko pa kayang ipaliwanag.
Kaya kailangang tawasin na siya kagad para makatiyak ako. Naghanda ng tubig sa palanggana si Lolo Cosme. Nagsisindi naman ng isang puting kandila si Lola Sinang upang simulan na ang pagtatawas. Nang maipon ang luha ng kandila, ay may kung anong imahe na nakita roon si Lola Sinang. Ano nakita mo, Sinang? Ano nangyari sa apo ko? Sabihin mo! May kakaiba sa apo mo, Cosme. May ibang elemento na pumasok sa katawan niya. Kaya ganyan siya. Tulala at hindi mo makausap. Kung ganun, anong dapat kong gawin, Sinang? Baka kumapano ang apo ko niyan. Paliguan mo siya ng tubig na nilagyan ng suka para umalis ang elemento na pumasok sa katawan niya. Painumin mo rin ng nilagan sambong para mahugasan ang kanyang tiyan. Sige, Sinang, gagawin ko yun. Maraming salamat sa'yo. Pagpahingayin mo na muna siya dahil nakikita ko sa apo mo na masyado siyang pagod. Kailangan makatulog siya at bukas na bukas ay gawin mo at sinabi ko sa iyo. Oo, Sinang, gagawin ko yun sa apo ko. Inihatid na ni Lolo Cosme si Lola Sinang sa bahay nito. Nang makabalik si Lolo Cosme, ay laking gulat niya dahil hindi na tulala si Anjo. Katulad na ulit ito sa dati. Masaya pa nga siyang sinalubong ng kanyang apo. Saan po kayo galing, Lolo Cosme? Gabing-gabi na po kung saan pa po kayo nagpupunta. Aba, ikaw nga ba yan, Anjo? Oo naman po, ako po ito. Pero kanina lamang ay tulala ka. Kaya nga tinawag ko si Sinang para tawasin ka Masama lang po ang pakiramdam ko kanina, pero okay na po ako ngayon, Lolo Cosme. Sigurado ka ba, Apo? Naayos ka lang. Opo, oks na po ako. Sa palagay naman ni Lolo Cosme, ay okay na nga ang apo niyang si Anjo. Kaya kinabukasan ay hindi na rin niya ginawa pa ang kabilin-bilinan ni Lola Sinang. Dahil sa palagay niya ay wala nang dapat gamutin sa bata dahil maayos na ang kalagayan nito. Naikwento naman ni Lola Sinang kay Bisoy ang nangyari kay Anjo nang tawasin niya ito. Ano po? Nasapian po ng ibang elemento si Anjo? Oo, apo. Yun ang nakita ko. Nagtawasin ko siya. Kawawa naman pala siya. Kahit pasaway siya at salbahe, nakakaawa pa rin po siya. Kaya nga dapat gawin ni Cosme yung billing ko sa kanya para mawala at umalis ang elementong pumasok sa katawan ng kanyang apo. Sana po maging mabait na po si Anjo kasi nakakainis siya Lagi na lang niya po akong pinagtitipan. Basta, ang masasabi ko lang sa iyo, apo, hanggat magagawa mong maging mabait at mapagpasensya ay gawin mo. Mahirap din kasi yung meron kang kaaway. Kapag ang isang bata ay mahilig mang-away, madaling nakakapasok sa kanya ang masasamang elemento. Kaya siguro napasukan kagad si Anjo. Hayaan niyo po, Lola Sinang. Tatandaan ko po lagi ang lahat po ng sinasabi niyo sa akin. Dahil nga nagbalik na sa dating ugali si Anjo, ay hindi na sinunod ni Lolo Cosme ang bilin ni Lola Sinang. Tiwala siya na totoong maayos na ang kalagayan ng kanyang apo. Subalit pagdating ng gabi, natulog na si Lolo Cosme, ay walang kamalay-malay ang matandang lalaki na bumabangon si Anjo at lumalabas ng bahay. Binabagtas nito ang daan patungo sa patay na balon kung saan may kababalagang nangyari sa kanya. Nananatiling walang takip ang patay na balon dahil pinakialaman ni Anjo ang takip nito. Nang makarating ang bata sa gilid ng balon, ay biglang nanginig ang katawan nito. Napaluhod siya sa lupa at biglang nagbago ang itsura niya. Naging isang uri ng aswang si Anjo. Yun ang elemento na pumasok sa kanyang katawan na namalagi naroon dahil sa hindi pagsunod ni Lolo Cosme sa bilin ng matandang magtatawas. Nang ganap nang magbago ang anyo ni Anjo,
ay lumikha siya ng tunog. Habang lumilikha siya ng kakaibang tunog, ay may mga kakatuwang nilalang na lumalabas mula sa patay na balon. Mga uri ng aswang na abwak na namamahay sa ilalim ng lupa. Lumalabas ang mga ito upang maggasik ng lagim at isama sa loob ng balon ang sinumang magiging biktima nila. Kaya ng gabing yun ay nabalot ng lagim ang buong baryo Sinagtala. May mga taong natagpo ang patay at meron ding nawawala. Nabalot ng matinding takot ang baryo, lalo na't hindi nila alam kung paanong nagkaroon ng mga kakaibang uri ng aswang sa baryo na nambibiktima at pumapatay. Diyos ko, nakakakilabot talaga ang nangyari na yon. Lola, saan po kaya galing yung mga aswang na yun, no? Walang makapagsabi, Apo. Dahil ngayon lang uli nangyari ang pagsalakay ng mga aswang. Sa pagkakaalala ko may 30 taon na ang nakakalipas mula nang may mga aswang na dumayo dito. Pero napatay sila ng manunugis na dumating dito sa baryo. Lola, paano po yan? Ano na lang po mangyayari sa baryo natin kapag hindi po napatay ang mga aswang na yun? Magiging kawawa at katatakutan ang baryong ito. At baka maubos tayo lahat. Lola, ayoko po may masamang mangyari sa atin. Ano po kaya kung umalis na lang po tayo rito? Kaya lang, hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta, Apo. Kahit saan po, Lola. Doon po sa malayo, sa wala pong aswang. Pero sa panahon ngayon, hindi lang aswang ang nakakatakot, kundi maging ang mga tao'y nakakatakot na rin. Dahil ginagawan nila ng masama ang kanilang kapwa. Kaya kahit saan tayo pumunta, ay hindi pa rin tayo magiging ligtas. Ibig niyo sabihin, dito na lang po tayo? Siguro naman may paraan gagawin si Kapitan. Dahil maging sila ay hindi ligtas sa gumagalang aswang dito sa ating baryo. Hindi lang si Lola Sinang ang nag-aalala at nababahala. Ganon din si Lolo Cosme. Kaya lamang, hindi pinapansin ni Anjo ang mga sinasabi ng kanyang lolo. Saan ka na naman bagaling, iyo? Wala ka nang ginawa kundi umalis at kung saan pumupunta. Diyan lang po ako sa tabi-tabi, Lolo. Alam mo naman yung mga nangyayari ngayon dito sa baryo, hindi ba? May mga aswang na gumagala. Wala po yun. Ano bang wala sinasabi mo? Hindi ka ba natatakot sa aswang? Aswang lang po yun eh. Ano bang aswang lang? Kung maging biktima ka nun, ikaw talaga bata ka, hindi ka nag-iisip. Hindi po ako bibiktimahin nun. Kung magsalita ka, parang best friend mong mga aswang ah. Takot po sa akin ang mga yun. Baka si Bisoy po, siya ang unang kainin ng aswang. Ayan ka na naman. Bigla mong isinasama sa usapan natin si Bisoy. Basta, sabi ko sa'yo, huwag mo na siyang pagtitripan na. Gusto ko, maging magkaibigan na lamang kayong dalawa para wala ng gulo. Pangit ang may kaaway, Apo. Hindi na sinagot pa ni Anjo ang sinabi ng matanda. Paulit-ulit na lang kasi ang kanyang lolo. Bagay na hindi naman niya gagawin dahil bad trip talaga siya kay Bisoy. Lalo na ngayong may kakatuwang nangyayari sa pagkatao ni Anjo. Isa sa plano niya ay maging biktima si Bisoy. Sadyang mainit ang dugo niya rito. Samantala, sa kabila ng mga hindi magagandang nangyayari sa baryo Sinagtala, ay hindi naman mahahadlangan si Bisoy sa kanyang dati ng ginagawa. Yun ay ang pagsasalok ng tubig sa balon dahil yun ang kanyang pinagkakakitaan para may maitulong sa kanyang lola Sinang. Sigurado ka bang isasalok mo ko ng tubig, ha, Bisoy? Opo, Mang Pipito. Pero hapon na. Madilim na at dumidilim na rin. Okay lang po yun. Kasi po, kapag ganitong oras, konti lang po ang kaagaw ko sa balon. Hindi po ako mahihirapan. Hindi po ako matatagalan. O sige,
Ikaw ang bahala pero mag-iingat ka ha. Opo, kukunin ko na po yung balde nyo. Dala ko na rin po tong pinggan na ginagamit ko po. O sige, naroon malapit sa may drum. Ubus na nga ang laman ng mga drum eh. Kaya kailangan na talagang salinan. Ako na pong bahala, Mang Pipito. Mamaya lang po puno na naman po ng tubig ang drum nyo. Umalis na si Bisoy para sumalok na ng tubig. Dahil hapon na ng mga sandaling yun, ay malapit ng dumilim, kaya wala na halos pumipila sa balon. Wala na rin siyang kaagaw. Agad na sumalok si Bisoy ng tubig at ibinuhos yun sa dala niyang 2 balde. Nakailang balik din siya hanggang sa mapuno ang drum ni Mang Pipito. Huling balik na niya sa balon at madilim na rin noon, kaya pagkatapos noon ay makakauwi na rin siya. Bago niya dalhin ang huling sinalok na tubig, ay naupo muna siya sa lugar na malapit sa balon para saglit na magpahinga. Wala rin namang ibang tao roon, kaya't naupo si Bisoy sa isang malaking bato na naroon. Saglit siyang nagpahinga dahil napagod siya sa pagsalok ng tubig. Kapag nabayaran na ako ni Mang Pipito, may ibibigay na uli akong pera kay Lola Sinang para pambili ng bigas. Ayos! Habang nakaupo at nagpapahinga ang batang si Bisoy, nang may narinig siyang tila nag-ingay ang tubig sa loob ng balon. Wari umiikot ito na tila may ipo-ipo sa loob. Ha? Ano kayang nangyayari sa balon? Parang umiikot ang tubig Naku po! Ano yun? May nagliwanag sa loob ng balon. Ano ba nangyayari? Biglang napatayo si Bisoy at lumapit sa gilid ng balon. Kitang-kita niya na umiikot ang tubig sa loob nun habang may nagliliwanag mula sa ilalim nito. Pambihira! Bakit umiikot ang tubig? Ano kayang meron sa balon? Saka umiilaw rin. Baka mamaya may kung anong lumitaw mula sa tubig. Ay, nakakatakot. Dahil gulat na gulat si Bisoy at nagtataka sa nangyayari sa tubig ng balon, kaya hindi maiwasan ng bata ang mapanganga. Habang nakanganga siya at nakabuka ang bibig, ay may kung anong biglang lumitaw mula sa umiikot na tubig ng balon. Isang puti at nagliliwanag na bagay ang lumabas mula sa tubig at tuloy-tuloy na pumasok sa bibig ng bata hanggang sa malunok niya ang bagay na yon. Nabulunan si Bisoy at hinawakan ang kanyang leeg. Pilit na iniluluwa ang bagay na pumasok sa kanyang bibig. Subalit, hindi niya na yon mailabas. Huwag mo nang pilitin. Hindi mo na mailuluwa ang nakapasok na. Nanlaki ang mga mata ni Bisoy nang makita ang pinagmulan ng matinis na boses. Naku po! Diyos ko! Isang diwende! Isang lamang lupa! Oo, tama ka. Lamang lupa nga ako, pero hindi ako masamang lamang lupa. Mabuting lamang lupa ako, Bisoy. Teka, kilala mo ko? Oo naman. Matagal na kitang nakikita na sumasalok ng tubig dito sa balon. Teka, sino ka ba? Ako si Dondino, na maaari mong maging kaibigan. Bakit ka nagpakita sa akin? Saka ikaw bang may kagagawan nung umiilaw na bagay na lumabas sa balon at pumasok sa bibig ko? Oo, tama ka. Kagagawan ko ngayon, Bisoy. Dahil alam kong ikaw ang siyang pinagbala. Ikaw ang siyang napili. Ano? Napili? Para saan? Para tulungan ng baryong ito. Teka, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Dondino. Hindi ba't may nangyayaring hindi maganda ngayon dito sa baryo Sinagtala? May mga kampo ng dilim na gumagala, di ba? At nambibiktima ng mga naninirahan dito? Oo, Dondino. Totoo yun. May mga napatay na sila at meron ding mga nawawala. Payag ka bang manatili ang lagim dito sa baryo nyo?
Siyempre hindi. Dahil kawawa naman ang mga taong mapapahamak. Tama ka. Kawawa talaga sila. Kaya nga ikaw ang magliligtas sa mga taga rito. Ha? Ako? Ayos ka lang ba? Ano ba magliligtas ang sinasabi mo, Don Dino? Paano ko sila ililigtas? Sige nga. Yung nagliliwanag na bato na pumasok sa bibig mo. Yun ang mutya ng balon na to. Ha? Ano? Mutya ng balon? Tama ka. Ipinahihiram namin mga mabubuting diwende sa nilalang na mapagkakatiwalaan. Ikaw nga ang siyang napili. Kaya magagamit mong kapangyarihang taglay ng mutya ng balon para pigilan ang lumalaganap na lagim dito sa inyong baryo. Teka, sigurado ka ba, Don Dino? Ako ang haharap sa mga aswang at masasamang elemento? Oo, sigurado ko, Bisoy. Walang duda. Ikaw nga ang haharap sa kanila. Pero, paano ko gagawin yun? Ang pinggan na ginagamit mo na panimbang sa pagbubuhat mo ng balde ng tubig. Yan na magiging sandata mo, Bisoy. Magagamit mo yan para labanan at harapin ang mga kampo ng dilim. Dahil magkakaroon ng pambihirang kapangyarihan ang pingga habang hawak mo. Talaga? Don Dino? Magkakaroon ng kapangyarihan ng pingga ko? Oo, Bisoy. Kaya magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Basta gawin mo kung ano ang tama. At isang maigpit na bilin. Ha? Maigpit na bilin? Ano yon, Don Dino? Hindi mo maaaring ipaalam sa kahit kanino ang tungkol sa mutya ng balon. Kahit sa lola ko? Kung sa lola mo lang, maaari naman. Dahil alam kong kakampi mo siya at mapagsasabihan mo ng sikreto. Pero sa ibang tao, wag na wag mong ipapaalam dahil posibleng mawala ang bisa ng mutya ng balon. Sige na, hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Biglang naglaho si Don Dino. May gusto pa sanang sabihin si Bisoy, kaya lamang wala na ang kaibigan niyang duwende. Napatingin si Bisoy sa hawak niyang pingga. Ang sabi ni Don Dino ay hindi na ito magiging pangkaraniwang panimbang lamang, kundi magkakaroon na yon ng kapangyarihan dahil ito ang kanyang magiging sandata. Napangiti ang bata at hinaplos-saplos ang kawayang pingga. Saka tumayo ito at inilagay na ang balde sa magkabila ang dulo. Masaya nang inihatid ni Bisoy ang balde ng tubig. Kinamang Pipito. Ayos ka lang ba, Bisoy? Opo, Mang Pipito. Bakit po? Bigla ko nanibago sa'yo eh. At sigla-sigla mo pa rin kahit napakarami ng nasalok mong tubig sa balon. Parang hindi ka man lang napagod. Kwan po kasi. Masigla lang po ako at nasa kondisyon po ang katawan ko ngayon. Saka parang kakaiba ang saya mo. May nangyari ba sa balon? Po, ano pong mangyayari naman ang ibig niyong sabihin? Baka may nakita kang nagpasaya sa'yo. Baka nakita mo yung crush mo kaya nagkaroon ka ng inspirasyon. Nako, hindi po. Saka bata pa po ako, Mang Pipito. Wala pa po sa isip ko ang crush-crush na yan. Tama lang yun. Saka nag-aaral ka pa. Hindi na nga po, Mang Pipito eh. Ano ka mo? Abay, bakit naman? Hindi po kasi kaya ng lola ko kasi po wala po siyang maayos na trabaho. Abay, ganun ba? Hindi bale. Sabihin mo sa lola mo na sa susunod na pasukan ay mag-aral ka na uli at ako ang bahala. Wow! Talaga po? Oo naman. Malaga kasi sa isang kagaya mo ang nag-aaral para marami kang matutunan. Maraming salamat po, Mang Pipito. Sabi ko na nga po eh, mabait po talaga kayo. Heto nga pala ang bayad ko sa pagpuno mo sa drum ko. 50 pesos yan. Tapos, iuwi mo na rin itong lutong ulam na adobo. Marami kasi ako niluto. Sobra sa akin. Kaya mag-uwi ka na para may ulam kayo ng lola mo. Naku, matutuwa po si lola nito kasi may libre po kaming ulam. Salamat po talaga, Mang Pipito. Tuwang-tuwa si Bisoy nang umuwi. Dala ang pera at libreng ulam galing kay Mang Pipito. Pakiramdam ni Bisoy,
ay napakaswerte niya ng araw na yon dahil sa magagandang bagay na nangyari sa kanya. Mula sa pagkakaroon niya ng kaibigang diwende, pagtataglay ng mutya ng balon at ang pangako ni Mang Pipito na siya na ang bahala sa pag-aaral niya sa susunod na pasukan. Masayang ibinalita ni Bisoy ang mga sinabi ni Mang Pipito, pero hindi muna niya sinabi ang tungkol sa mutya ng balon na nasa katawan niya. Saka na lang niya sasabihin kapag nagtanong na ang kanyang lola. Natuwa rin si Lola Sinang sa libreng ulam na dala ng kanyang apo, kaya masaya nilang pinagsaluhan yon. Samantala, sa muling pagsapit ng gabi, sa bahay ni na Lolo Cosme ay hindi dalawin ng antok ang matandang lalaki. Hindi naman mapakali si Anjo na kanina pa ito palakad-lakad. Napansin ng kanyang lolo ang tila pagiging balisa ng kanyang apo. Susantissima Anjo, para kang pusang hindi mapaanak dyan. Ano ba nangyayari sa iyo? Wala po, Lolo. Medyo sumasakit lang po ang tiyan ko. Kaya po ako lakad ng lakad. Eh di ilabas mo na yan. Sige na, pumunta ka na rin sa banyo. Ayaw po lumabas, Lo eh. Baka maya-maya pa. Isang dahilan kung bakit hindi mapalagay si Anjo dahil mamaya lang ay maghahating gabi na. Darating na ang oras para sa pagbabago ng kanyang anyo. Magiging aswang ito para ipagpatuloy ang paggasik ng lagim kasama ang mga aswang abwak na naninirahan pa rin sa patay na balon. Lo, hindi pa po ba kayo matutulog? Mabuti siguro matulog na kayo. Masama po sa inyo nagpupuyat. Bakit ba pinipilit mo ko matulog? Eh hindi pa nga ako inaantok eh. Saka ayos lang ako. Pero kailangan nyo na po matulog, Lo. Lokong bata ito ah. Ayoko pa nga. Hindi pa ako inaantok. Masyado kasing matapang yung kapeng nainom ko kanina. Kaya hirap tuloy ako makatulog ngayon. Subalit patuloy na sa pagdilim ang gabi. Hindi pa rin natutulog ang matandang lalaki. Kung ano-ano na ang ginawa nito sa loob ng bahay upang magpalipas ng oras at antukin. Kaya lamang, sadyang matindi ang tama ng matapang na kape na ininom nito. Ayaw pa ring antukin. Sa isang bahagi naman ng bahay ay kanina pa nakatingin si Anjo sa kanyang Lolo Cosme. Meron itong binabalak. Hindi nito dapat malaman ang kanyang lihim. Kaya hawak ang isang kahoy ay lumapit si Anjo sa kanyang lolo. Hinataw nito sa batok ang matanda, kaya walang malay itong bumulagta. Napangisi si Anjo dahil wala nang magiging istorbo. Hindi na makikita ng kanyang lolo ang pagbabago ng kanyang anyo. Kung magtanong man ito kinabukasan, ay may nakahanda na siyang idadahilan. Dahil hindi kayang buhatin ni Anjo ang kanyang lolo na walang malay at nakahiga sa semento, kaya hinayaan na lang niya ito. Kasabay ng paghudyat ng hating gabi ay nagbago naman ang anyo ni Anjo. Alam niyang kanina pa siya hinihintay ng mga aswang mula sa patay na balon na isa-isa na uling lumalabas upang ipagpatuloy ang misyon na pumatay at maghasik ng lagim sa baryo Sinagtala. Samantala, sumilip naman tayo sa lugar ni na Bisoy at Lola Sinang. Mahimbing na natutulog ang maglola na magkatabi pa sa higaan. Pero nakaramdam si Bisoy na tila may kumalabit at tumapik sa kanya. Biglang dumilat ang kanyang mga mata. Bumangon siya at pinagmasdan ang natutulog na lola niya. Teka, may gumising sa akin ah. Malamang, ito na ang sinasabi sa akin ni Don Dino. Siguro, siya ang gumising sa akin. Dahan-dahang tumayo ang bata upang hindi magising ang kanyang Lola Sinang. Sa kanya dinampot ang kanyang pingga na ginagamit sa pagbuhat ng balde ng tubig. Nang hawakan niya ang pingga, ay bigla itong kumislap
Kasunod ay may enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Ang galing! Tama si Don Dino. May kakaiba nga dito sa aking pingga. Naramdaman ko yun nang hawakan ko. Lumabas na ng bahay ang bata. Hindi niya alam kung saan niya makikita ang mga aswang na kailangan niyang harapin. Pero tiyak niyang dadalhin siya ng kanyang mga paa sa lugar na yun. Samantala, kasama na ng mga aswang mula sa ilalim ng lupa ang bully na si Anjo. Nasa anyo na rin ito ng isang halimaw at gumagala sila